Ilang saglit pa ay narating din ng maglolo ang mahiwagang talon. Mula sa malaulan na buhos ng tubig ay may isang batong tableta ang nakalutang sa harapan ng talon. Dito umupo si Edward upang harapin ang kanyang sarili. Kinakailangan walang matirang bahid na galit sa pagkatao niya upang makausad siya sa pangalawang pagsubok. Ito ay ang pagsagupa sa mga nilalang ng batis. Malakas ang bagsak ng tubig mula sa itaas ng bundok. Pero hindi naman iyon sobrang lapit, kaya hindi rin diretsyong babagsak sa likod niya. Walang nakikitang anumang senyalis si Edward na mapanganib ang pag-upo sa talon. Umupo ka na roon sa batong tableta at ituon mo ang iyong sarili sa talon. Pumikit ka, ngunit huwag kang makikinig sa anumang maririnig mo o mararamdaman. Bilin pa ni Lolo Fabian. Naghanda naman si Edward para lumapit sa batong tableta. Hinubad niya ang kanyang damit at tanging boxer shorts lamang ang itinira. Inipit niya sa gilid ng garter ang puting bato para hindi malaglag sakaling gumalaw siya. Nang makaupo na si Edward nang naka-Indian seat position sa malapad na batong tableta, ay inilagay naman niya ang mahiwagang itak sa ibabaw ng kanyang mga hita. Matapos nito ay pinikit na niya ang kanyang mga mata at taimtim na nag-concentrate sa pag-upo. Kung titignan ay para lang siyang nagme-meditate sa kanyang ginagawa. Walang kibo at hindi masyadong humihinga. Dinadama niya lang ang bawat bagsak ng tubig mula sa tuktok ng bundok na nasa kanyang harapan. Matapos nito ay agad lumapit si Lolo Fabian sa gilid ng batis upang turuan si Edward kung papaano palalimin ang kanyang meditation para bumukas ang kanyang kamalayan sa mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Nakaupo ang binata sa harap ng malaking waterfalls. Napakalawak at napakalakas ng current ng tubig na bumubuhos mula sa itaas ng bundok. Ito lang ang pinakamalaking waterfalls sa San Lazaro at dito madalas sinasanay ang mga taong gustong magkamit ng kanilang mga anting-anting. Napakasagrado ng lugar na ito para sa mga engkanto, kaya walang nakakapunta dito maliban sa mga taong hinirang. Wala rin nakakaapak na masasamang espiritu dito dahil mahigpit ang pagbabantay na ginagawa ng mga magigiting na tagapagbantay ng talon. Ang sino mang nilalang na walang otoridad na pumasok ay kanilang dadalhin patungo sa pinakamalalim na bahagi ng tubig at kanilang parurusahan hanggang sa ito ay mamatay sa paghihirap. Halos 1 oras nang nakaupo si Edward. Naninigas na ang katawan niya sa lamig, pero isa ito sa paraan para hindi siya makagalaw. Nakakonsentrate ang buong kamalayan niya at wala itong ibang naririnig maliban sa simoy ng hangin na nagmumula sa kapaligiran. Sa gilid niya, sa di kalayuan, ay kalmado nakatayo si Lolo Fabian. Binabantayan siya at nakafocus din ito para gabayan ang apo sa isang kakaibang pagsasanay. Ilang sandali pa ay iminulat na ni Edward ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng paggaan ng katawan. Nang sinimulan niyang galawin ang kanyang mga paa, ay ramdam naman niya ang bigat at sakit ng mga ito dahil sa naipit na pagdaloy ng dugo. Tumingin siya kay Lolo Fabian, ngunit nanatili lang na nakatayo ang matanda sa gilid ng batis, malapit sa kanya. Sumenyas itong ipikit muli ang kanyang mga mata. Pinag-concentrate niyang muli si Edward at sumunod naman agad ang binata. Matapos nitong pumikit, umusal ng orasyon si Lolo Fabian upang gumawa ng makalumang ritual para sanayin ang utak ni Edward. Isang nagliliwanag na bagay ang biglang lumitaw sa mga palad ni Lolo Fabian at inihagis niya ito papunta sa isip ni Edward.
Parang nakuryente ang binata nang pumasok sa utak niya ang nagliliwanag na bagay na iyon. Biglang nawala ang pakiramdam ni Edward at tumahimik ang lahat. Sinubukan niyang makiramdam pero wala siyang naririnig o nararamdaman man lang. Maging ang malamig na ihip ng hangin at bagsak ng tubig ay hindi na din niya nararamdaman. Buksan mo ang iyong mga mata. Isang boses ng lalaki ang narinig ni Edward. Binuksan naman ni Edward ang mga mata niya. Ngunit nakita niya ang kanyang sarili na lumalabas na naglalakad mula sa tubig ng talon. Maitim ang mga mata nito at nakangiti. Napansin din niya ang paligid niya na bigla na lang nagbago. Pagkatapos niyang tutukan ng mga mata ang lalaking kawangis niya. Nasa barangay siya kung saan siya lumaki, subalit wala namang tao sa paligid. Tanging siya lang at ang kawangis niya ang naroon. Ilang di pa lang ang pagitan nilang dalawa. Anong klaseng nilalang ka? Magpakilala ka. Hindi ka sa akin nabanggit ni Lolo Fabian. Tanong ni Edward sa lalaking kamukha niya. Pareho sila ng suot at pareho din sila ng postura. Walang maliit na detalye na hindi sila magkapareho. Bawat hubog ng kanilang katawan ay parehong pareho. Para silang pinagbiyak na bunga. Ilang segundong pinakiramdaman muna ni Edward ang lalaki at nakumpirma niya kung sino ito. Kung ganon, kilala mo na ako, sambit ng lalaki. Naisip ni Edward na konektado sila ng isipan at ito ay ang sarili niya. Ang masamang bahagi ng kanyang pagkatao mula sa naipong galit sa puso niya. Ang maitim na katauhang nabuo mula sa galit at puot at ngayoy kaharap niya at nais siyang patayin upang sakupin ang buong pagkatao niya at palitan siya nito. Napansin ni Edward na kumilos iyon bigla, naglaho at lumitaw sa harapan niya. Nagpakawala ng isang mabilis na sipa. Naiwasan iyon ni Edward at umatras siya kaagad. Sinundan siya ng kawangis at inatake siyang muli nito. Kaliwat ka ng suntok ang lumilipad mula sa kanyang kawangis. Sinalag at iniiwasan ito ni Edward. Umatake din ang binata, ngunit nagulat siyang pareho rin sila ng estilo ng kawangis niya pagdating sa suntukan at nagsasalpukan lang ang kanilang mga kamao at sipa. Dumistansya sila saglit sa isa't isa matapos ang malalakas na tama. Maya-maya ay humulagpos ang kakaibang itim na usok mula sa katawan ng lalaki. Nakangiti pa ito kay Edward habang inilalabas ang kakaibang lakas. Kaya kinabahan ang binata dahil hindi siya pamilyar sa bagay na ito. Parang mas nadadagdagan pa ang laki ng lalaking iyon. Sumugod muli ito kay Edward at nawasak ang dinaanan sa bilis ng takbo. Nablock ni Edward ang malakas na atake ng lalaki, pero ramdam niya ang lakas ng impact na parang inihipan ng hangin ang kabahayan sa likod niya. Sumuntok si Edward pero biglang nawala ulit ang lalaki. Lumitaw ito sa likod niya na tila usok. Kasunod ng sunod-sunod na malalakas na atake ng suntok. Tinanggap ni Edward ang kaliwat ka ng suntok sa iba't ibang parte ng katawan. Bawat suntok ay tila sing bigat ng troso ang tumatama sa katawan niya. Ilan sa mga ito ay nasasalag niya. Subalit karamihan ay kinakain lang ng buo ni Edward. Napaatras ito dahil sa malalakas na tira ng kaharap. Pero hindi sumuko ang binata at nilabanan niyang muli ang kanyang sarili. Kung hindi siya mananalo dito, ay maaaring mawalan siya ng pagkatao at maiiwan ang masamang bahagi na lamang. Muling sumugod at sumuntok ng sunod-sunod ang kawangis. Sinabayan naman ni Edward ang pagsugod nito. Subalit gumuhit ng ekis na atake ang lalaki at tumilapon si Edward sa sobrang lakas ng huling kombinasyon ng suntok at sipa na binigay noon. Muling bumangon si Edward at lumapit. Pataas na sipa ang tinanggap niya mula sa kaharap. Sinundan niya iyon ng patalon na sipa.
Pero habang nasa ere ay nagawa yung ilaga ng kawangis at nakapag-counter-attack. Nasapul si Edward sa tiyan, kaya bumulusok siya paibaba. Ramdam ni Edward ang matinding panghihina dahil sa bugbog na natamo, pero tumayo pa rin siya para haraping muli ang kanyang kawangis. Walang dugo na lumalabas kay Edward kahit na marami siyang pinsalang natamo dahil nasa loob lang siya ng kanyang kamalayan. Pero ang bawat tama ay damang-dama niya ang sakit at pinsala. Tumingin si Edward ng diretso sa mata ng lalaki habang nanginginig ang buong katawan. Sa labas naman ng isipan ni Edward ay napansin ni Lolo Fabian na nanginginig ang buong katawan ng binata na parang nagdidiliryo sa lamig ng temperatura ng talon. "Kaya mo yan, Apo! Kaya mo yan! Huwag ka magpapatalo sa kanya! Kaya mo siyang lagpasan!" Sambit ni Lolo Fabian. Sa loob ng kamalayan ng binata ay nagkaharap muli si Edward at ang lalaking kawangis niya. Nakakonsentrate si Edward at naka-fighting stance sa harapan ng lalaki. Habang minamatyagan ang kilos at galaw ng kalaban ay napaisip si Edward. Ano man ang gawin niya, alam niyang wala siyang laban sa lalaking iyon. Masyado itong malakas para itapat sa kanya. Hindi niya kakayanin kung makikipagpalitan lang siya ng mga atake rito. Hindi sila matatapos kahit mapatumba pa niya ito dahil tatayo at tatayo pa rin ito para kalabanin siya uli. Hindi tuloy alam ni Edward ang kanyang gagawin. Nauubusan na ito ng panahon dito. "Apo, makinig ka. Kailangan mo siyang pigilan anuman ang mangyari. Kailangan mong ihinto ang pagwawala niya. Pabagsakin mo siya gamit ang buo mong lakas." Boses ni Lolo Fabian ang narinig ni Edward mula sa kawalan. "Pambihira, Lolo. Bakit mo isinikreto ito? Ngayon ko lang tuloy nalaman na may isa palang halimaw na nananahan sa aking pagkatao. Tsaka, paano ko siya tatalunin? Napakalakas niya. Alam na alam niya lahat ng galaw ko." Reklamo pa ni Edward. "Ikaw lang ang tanging makakasagot niyan, Apo. Gamitin mo ang iyong puso para pabagsakin siya. Ang galit na yan ang siyang sumisira sa iyong pagkatao." Ani Lolo Fabian. "Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Laban na!" Sigaw ng lalaking kawangis ni Edward habang sumusugod ito sa kanya. Naglalaway ito sa galit at nangingitim pa rin ang mga mata. Subalit sa halip na salubungin ng pag-atake, ay ibinaba ni Edward ang depensa niya. Pagkatapos ay ipinikit niya ang mga mata at pinakiramdaman ang kanyang buong paligid. Nang maramdaman niyang malapit na sa kanya ang lalaki, ay kanya itong niyakap. Biglang sumabog ang kabahayan sa likuran ni Edward. Tumagos ang kamao ng lalaki sa dibdib ni Edward papunta sa likod niya habang yakap niya naman ito. Nagulat tuloy ang kawangis niya sa kanyang ginawa. "Anong ginawa mo?" Pagtataka ng kawangis. "Huwag ka nang magsalita. Alam na alam ko ang galit na nararamdaman mo sa puso mo dahil ramdam ko rin iyon. Pero naiintindihan ko na. Simula ngayon, hindi na kita papabayaan." Sagot ni Edward. Dahan-dahang nabura ang katawan ng lalaki na kanyang kawangis sa sinabi ni Edward at lumiwanag ang katawan ni Edward. Nakangiti ang kawangis niya habang unti-unti itong naglalaho sa kawalan. "Binabati kita. Nagtagumpay ka." Tuluyan ng nabura ang katawan ng kawangis matapos itong umiti kay Edward. Sa harap ng talon ay lumiwanag ng kulay asul ang buong katawan ni Edward at nawala agad ito noong imulat niya na ang kanyang mga mata. Nakangiti sa kanya si Lolo Fabian nang magtagumpay sila sa unang pagsubok. "Masaya ako para sa iyo, Apo. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Binabati kita. Ang galing mo. Ngayon, wala nang natitirang galit sa puso mo. Kaya maaari ka nang sumalang sa ikalawang pagsubok." Wika ni Lolo Fabian.
Napatayo naman sa gulat niya si Edward dahil hindi pa man siya gaanong nakakapagpahinga ng matagal ay sasalang na naman siya sa panibagong pagsubok. At ito ay ang pagharap sa mga nilalang na nakatira sa ilalim ng tubig. Hindi alam ni Edward na kanina pa siya pinapanood ng mga berberoka sa ilalim ng tubig, kung saan naghihintay lang ng pagtalon niya. Nagtatago ang mga ito sa malalaking bato sa ilalim. Pero lolo, hindi pa ako handa. Pwede bang mamaya na lang ho? Pagod pa ang katawan ko sa pakipaglaban sa sarili ko kanina eh. Pahinga muna tayo. Pakiusap ni Edward. Walang oras na dapat sayangin, apo. Lumusong ka na agad sa tubig. Tandaan mo, pakiramdaman mo ang senyasan ng mga isda upang malaman mo ang galaw ng mga kalaban. Huwag kang magpapatalo sa kanila. Wika pa ni Lolo Fabian. Walang nagawa si Edward kundi sundin ang matanda. Sinukbit niya ang itak na may pulang hawakan sa bewang at nilunok na ang puting bato, kung saan nagkaroon kaagad siya ng maliliit na guhit sa gilid ng kanyang leeg. Hala, anong nangyayari sa akin, Lo? Bakit ganito nang itsura ko? Nagmukha akong isda. Pangamba pa ni Edward. Dahil kinain mo ang mutya at magiging isa na kayo ng tubig. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga alon sa ilalim at mapag-isa ang inyong damdamin. Pagkatapos mong makuha ang loob ng mga isda, ay pumasok ka na agad sa lagusan kung saan mararating mo ang isang kuweba. Doon mo makakasagupa ang mga mandirigmang syokoy at ang mga tamawo na siyang nagbabantay sa kuweba. Kailangan mo rin silang matalo para magkaroon ka ng otoridad sa pagpasok sa mahiwagang lagusan. Doon mo makikita ang mutya ng batis. Kunin mo ito at bumalik ka kaagad sa iyong pinanggalingan bago pa mahuli ang lahat. Dagdag pa ni Lolo Fabian. Napalunok ng laway si Edward dahil 4 na iba't ibang uri ng nilalang ang haharapin niya sa batis na ito. At hindi siya sigurado kung matatalo niya ba ang mga ito gamit ang mahina niya pang estado ng katawan. Mag-iingat ka, apo. Hari naway magtagumpay ka sa iyong pangalawang pagsubok. Sambit ni Lolo Fabian. Tumango si Edward sa kanyang lolo at agad nang tumalon sa tubig nang walang ibang dala kundi iyong sagradong itak. Habang palalim ito ng palalim ay may napapansin siyang mga matang nag-iilaw sa kadiliman. Lahat ay nakapako ang tingin sa kanya. Nagtatago ang mga ito sa isang malaking bato. Ngunit ramdam ni Edward ang kanilang presensya. Nag-focus si Edward upang pag-isahin ang kanyang sarili sa mga isda. Nakatayo ito sa ibabaw ng mga bato kung saan sinimulan niya ang pagtawag sa mga isda. Ilang di pa lang ang layo niya sa mga bato na para siyang nakalutang sa hangin. Bumubula ang mga palikpik niya sa leeg na naging senyales na kaisa na siya ng tubig. Maya-maya pa ay may mga alon na biglang lumapit kay Edward. Sa loob ng mga alon na ito, nakapalibot ang maliliit na mga isda. Nakatuwid ang kanyang katawan kaya pinalibutan siya ng mga ito. Sinubukan ni Edward na makipag-usap sa mga ito gamit ang kanyang isipan. Sinasabi ng mga isda sa kanya na kailangan niya na pumasok sa salamin para hindi siya malapitan ng mga berberoka. Kaya nga lang may problema si Edward dahil ang salamin na tinutukoy ng mga isda ay binabantayan ng mga magindara. Ito ay ang mga sirena na kalahating isda at kalahating tao. Nasa buntot ang kahinaan ng mga ito at kung magagawa ni Edward na sugatan ang mga buntot nila ay hindi siya gagambalain ng mga ito. Pinag-aralang mabuti ni Edward ang mga buntot ng sirena. May mga matutulis itong kuko sa dulo at mukhang ito ang ginagamit nilang sandata para paralisahin ang katawan ng kanilang kalaban. Kailangan hindi matamaan si Edward nito at dapat din niyang iwasan na dumikit sa kanila. Kailangan nasa malayo ang distansya lang ito aatake para hindi siya matamaan ng matutulis na kuko ng sirena. Humahagupit sila kapag nasa malapit lang ang biktima. Pagkatapos masugatan,
Pupuluputan nila ito ng buntot sa kadadalhin sa pinakailalim upang hindi makahinga. Lulunurin nila ang biktima hanggang sa mawala ito sa ulirat. Sa kanila pagpipira-pirasuhin ang katawan nito. Ang berberoka muna ang unahin ko. Sa laki nila ay mahihirapan silang makahabol agad sa akin. Ang bilin sa akin ni Lolo, iwasan ko raw na mabugahan ng tubig mula sa bibig nila at iwasan ko rin ang malapitang distansya. Ang kahinaan nila sa likod na pupuntiryahin ko. May 4 na berberoka sa malalaking bato at may 2 naman na malapit sa pwesto ko. Mukhang hindi na yata sila makakapaghintay natapusin ako. Bulong pa ni Edward sa isip habang minamatyagan ang bawat galaw ng mga berberoka sa paligid niya. Masyado pang abala ang mga sirena sa pagbabantay sa salamin. Kaya ito munang mga mukhang palaka ang tatapusin niya. Naramdaman na lang ni Edward na biglang sumugod ang 2 sa likuran niya. Hinugot niya ang itak saka sumipa pa itaas upang lumayo muna. Ngunit hinabol siya ng 2 saka binuguhan siya ng tubig. Nakailag si Edward gamit din ang pagsipa sa tubig. Sumugod ang isa kay Edward at napakabilis nito. Isang wasiwas ang biglang ipinamalas niya at nahiwa ang likod ng berberoka. Napaigik ito sa sakit, ngunit sinundan ito ng tarak sa dibdib. Patay ang halimaw nang bumaon sa puso nito ang mahiwagang itak. Nagalit ang kasama nito kaya sinugod niya si Edward sabay ng pagbuga ng tubig. Sumirko na isang beses si Edward at tumagos lang ang tubig sa may gilid niya. Nahihirapan siyang kumilos dahil nasa ilalim sila ng tubig. Hindi siya makagalaw ng maayos at nauunahan ito sa bilis. Matapos bumuga ay lumapit ang berberoka at kinalmot niya gamit ang matatalim na kuko si Edward. Sinangga ito ng itak ng binata at naputol ang kamay ng halimaw. Sa isang wasiwas ay tagbas ang ulo ng berberoka. Nasaksihan ito ng 4 pang natira, kaya galit na galit silang umatake kay Edward. Sabay-sabay na silang sumugod sa binata at binugahan nila ito ng tubig. Halos mga lahati na ang tubig sa batis dahil sa paghigop at pagbuga na ginagawa ng mga halimaw. Sunod-sunod na buga ang ipinamamalas nila. Kaya walang magawa si Edward kundi ang lumangoy at magtago sa malalaking bato. Hinihintay niyang matapos ang mga berberoka bago siya susugod. Sa dami ng ibinubuga ng mga ito ay nabulabog ang katahimikan ng tubig. Ang dating malinaw ay medyo lumabo. Dumilim ang buong paligid at nagkaroon ng malalakas na alon dahil sa walang habas na pagbuga ng tubig ng mga berberoka. Subalit naging advantage ito kay Edward dahil sa kadiliman ay hindi siya makita ng mga halimaw. Hinanap nila ito sa paligid pero hindi nila ito matagpuan. Maya-maya pa ay nagpasyang maghiwa-hiwalay ang mga ito upang mas mapadali ang paghahanap nila kay Edward. May isang nagtungo sa malalaking bato upang doon hanapin ang binata. Sinuyod niya ang mga bato pero wala roon si Edward. Lingid sa kanyang kaalaman, dahan-dahang sumisid sa ilalim niya si Edward at isang tarak lang ng itak ay agad sumirit ang dugo sa likod ng berberoka. Parang hindi makahinga ang berberoka noong matapos bumuka ang malaking sugat nito sa likod. Nagtataka itong umahon pero nahawakan ito ni Edward sa paa. Sa kanya ito sinakal at ginilitan sa leeg. Lalong sumirit ang dugo ng berberoka at napansin ito ng mga kasama niya. Lumapit ang mga ito ngunit nakatakas na si Edward. Nagkubli muli ito sa malalaking bato kung saan mahirap siyang makita dahil sa kadiliman ng tubig mula sa ilalim. Sumigaw ang isang berberoka dahil 3 na sa mga kasamahan niya ang nalagas ni Edward. Masyado nilang minaliit ang binata, kaya ngayon ay paunti-unti na silang nauubos. Naghiwa-hiwalay ulit ang 3 upang hanapin ang madulas na kalaban na si Edward. Hinalughog nila ang bawat sulok ng mga bato kung saan may napansin ang isa sa kanila na paa ng isang taong pumasok papunta sa malaking bato. May butas ang bato
ngunit maliit na tao lang ang kakasya rito. Sinundan ito ng mag-isa noong berberoka. Sumilip pa ito sa butas pero wala siyang naabutan. Sinubukan niyang ipasok ang sarili sa butas, subalit masyadong makipot ang naturang butas. Kaya naman umalis ito, pero nahagip ng paningin niya ang dumaan na anino. Sumilip ulit ang berberoka, pero sinalubong lang ito ng isang pagsaksak. Patay ang berberoka nang tumagos ang itak mula sa mukha niya hanggang sa likuran ng ulo. Hinugot ni Edward ang itak niya, ngunit nakita siya ng isa pang berberoka. Sinenyasan nito ang kasama na nagtatago lang sa bato si Edward. Pinalibutan ng dalawa ang bato na pinagtataguan ng binata. Pareho nila itong binubugahan ng tubig. Nataranta naman si Edward dahil maaari siyang malunod sa loob kung magtatagal siya doon. Kaya nag-isip siya ng paraan kung papaano makakalabas sa bato. Pumunta ito sa flooring at dito niya nakumpirma na malambot naman pala ang lupa. Ginamit niya ang itak upang maghukay. Gumawa siya ng espasyo sa ilalim ng bato upang makalusot sa kabilang bahagi. Habang bumubuga ng tubig ang dalawa ay hindi nila namalayan na nakagawa na pala ng hukay si Edward. Lumusot ito sa kabilang bahagi ng bato at lumitaw sa likod ng isang berberoka. Winasiwas ni Edward ang itak at tinamaan sa likod ang isa. Agad namang kumalat ang sariwang dugo ng halimaw. Napatingin sa likuran ang pangalawa, ngunit huli na. Dahil isang taga ang inabot nito mula kay Edward. Nalaslas ito mula sa dibdib hanggang sa mukha. Nangisay ang pangalawang berberoka at agad na namatay. Samantalang ang huling berberoka naman ay agad nakarecover at sinugod niya si Edward. Kinalmot niya ng 2 beses si Edward pero nakailag ang binata gamit ang pagsirko sa tubig. Nang huminto siya sa pag-ikot ay isang hiwa ang tumama sa liig ng berberoka. Patay ito agad nang mapugutan ng ulo. Sa loob lamang ng 5 minuto ay isa-isa nang nakabulagta ang mga berberoka sa mismong kuta nila. Tinapos ito ni Edward nang walang kahirap-hirap. Ngayon ay plano niya nang puntahan ang lagusang salamin upang makapasok na sa kuweba. Pero nakaabang sa kanya ang mga magindara upang pigilan siya. 4 na sirena ang nakapalibot sa salaming lagusan. Bilog ito at gawa sa bato. Isang nagliliwanag na bagay ang makikita sa gitna. "Pakiusap, paraanin niyo ako." Pakiusap ni Edward sa mga magindara, pero mas lalo nang nilang tinakpan ang lagusan. Lumapit naman ang mga isda kay Edward para tulungan siya sa pagtawid. Nagtipon-tipon ang mga ito sa paligid niya at nagpakawala ng malaking alon. Nagulat ang mga magindara sa ginawa ng mga isda, kaya dumistansya sila sa lagusan upang hindi matamaan ng alon na tila ipu-ipo na paparating sa kanila. Kapag nahagip sila ng alon na ito, ay maaari silang mahigop at marurulyo sa ipu-ipo ng napakatagal. Matapos dumistansya ng mga sirena, ay sinamantala ni Edward ang pagkakabahagi ng mga sirena. Nilusob niya ang isa sa pinakamalapit at nilaslas ito sa buntot. Nagkaroon ng malaking hiwa sa buntot ang magindara, kaya humina ito sa paglangoy. Nagngit-ngit tuloy sa galit ang tatlo at sabay-sabay na sinugod si Edward. Subalit nagtipon-tipon muli ang mga isda at muling gumawa ng alon. Dahil dito, nagkawatak-watak uli ang mga sirena para umiwas sa malakas na hagupit ng naghihimagsik na mga isda. Ginamit uli itong pagkakataon ni Edward upang umatake sa mga magindara. Lumapit ito sa isa, sa kanya winasiwas ang itak. Tinamaan sa braso ang sirena at napaungol sa sakit. Hahatawin pa sana ito ni Edward pero nakalapit ang isa pang magindara. Saka siya sinampal ng buntot. Nakaiwas si Edward at umatras ito sandali. Sinundan siya ng magindara para muling hampasin. Sumipa sa tubig si Edward at sinabayan ang atake ng magindara. Tumagos ang atake ng sirenang iyon pero nakalusot ang itak ni Edward.
Nadaplisan niya ang tiyan ng Magindara kaya napatras ito. Dumugo ang sikmura ng sirena dahil sa talim ng itak na gawa sa purong pilak at tadtad ng mga orasyon. 3 na ang napapahinang Magindara ni Edward. Isa na lang ang kailangan niyang tapusin para makapasok na siya sa lagusang salamin. Nagulat si Edward nang yakapin siya sa likod ng huling Magindara. Sa higpit ng yakap ng sirena ay halos mabali ang buto ni Edward sa likod. "Bitawan mo ako!" Nagpupumiglas si Edward sa sobrang lakas ng Magindara para itong malaking lalaki na nakagrip mula sa likuran niya. Sinubukang laslasin ni Edward ang gilid ng buntot ng Magindara, subalit hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Ipit na ipit ito ng mga braso noong sirena. Hindi makapalag si Edward. Malapit nang madurog ang mga buto niya sa loob ng katawan. Nais man siyang tulungan ng mga isda sa paligid niya. Kaya lang nag-aalangan silang tumira dahil maaaring madamay si Edward kapag nagpakawala sila muli ng alon. Dahil dito, ginamit na lang ni Edward ang ulo niya para basagin ang pagmumuka ng Magindara. Nagtagumpay naman siyang gawin ito dahil napaatras agad ang sirena matapos iuntog ni Edward ang ulo niya sa mukha nito. Nakawala siya sa yakap ng Magindara. Habang nahihilo pa, sinimulang hiwain ni Edward ang tiyan ng Magindara. Gamit ang mahiwagang itak ay winasiwas niya ito ng pahalang at halos bumuluwak ang mga laman loob ng sirena nang magkaroon ito ng malaking sugat sa tiyan. Napaungol sa sakit ang Magindara habang rumaragasa ang berdeng likido mula sa loob ng kanyang tiyan. Napatumba na lahat ni Edward ang mga balakid sa daan kaya malaya na itong pumasok patungo sa lagusang salamin. Matapos makapagpasalamat sa mga isda ay tumuloy na si Edward sa lagusan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 35. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.